Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lakasan natin ang radyo at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive! Ito na po ang yugto na tinatawag nating Buhay Mo, Inspirasyon Ko. Kilalanin po natin ang isang chemical engineer na nag-top sa board exams pero binayaran ng napakaliit na sweldo sa una niyang trabaho. Ano ang ginawa ng isang chemical engineer para mapabilang sa matagumpay na top 19 elite global ambassadors ng isang networking company? Please welcome to Ching Positive, Jogi Guillermo. Good morning. Good morning. Good morning, good morning, Jogi. Christina, good morning. Yes. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Sige, Christina, first question. Siguro kasi, Jogi, alam mo, mahirap for us to process kung paano ka naging underpaid. Okay? Given us, nakalagay nga dito na isa kang chemical engineer. Di hamak na talagang mataas na kurso yan. And I'm sure ibang klase din yung, sabihin natin, yung pinagdaanan mo para makamit mo yung title. Not just the title, but even yung, di ba, yung mga exams na kailangan mong ipasa. How did that happen na underpaid ka sa una mong trabaho? Akala ko nga lang dati kasi pag nakatapos ka, tapos na. Hindi pala. Pag nakatapos ka, Umpisa pa lang. tapos ka rin. Oo. Yung father ko, kailangan siyang pumunta ng Saudi para mas lumaki yung sahod, para mas masuportahan kami. Ilang taong ka nung pala? I was grade 2 nung umalis siya. Wow. He worked there for 16 years. Wow. And once a year siya umuwi, 1 month per year. So lumalabas 16 months ko lang siyang nakasama talaga. So tumanda ako sa picture. So technically, you are an OFW child. Yes. Anong nararamdaman ng isang 8-year-old na may alam mo ba na matagal siyang mawawala? Hindi eh. Kaya nga gusto ko malaman ano yung konsepto, yung proseso. no? Oo. Basta aalis daw yung father ko and then para daw mas maraming laruan and pagbalik niya sigurado daw mas maganda yung buhay namin. Kaso nga lang syempre pag bata ka lagi mong tinatanong na kailan uwi si Papa? Kailan uwi si Papa? Wow. So malapit na gano'n lang. Tapos hanggang sa yun nga dumaan ng 1 taon, 2 taon hanggang sa naging nakasanayan na rin. Kaso, syempre pag nakikita mo yung mga friends mo na pag may event, kompleto sila. Yun yung medyo naging kulang. Oo. Kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat talaga para maging buo yung family namin. So, how was that like nung pagbalik niya? And syempre masaya na, kompleto na kami. Oo. Yun pala, syempre, kailangan pa rin mag-work. Hindi naman porkit wala na siya doon. Sabihin, mag-stop na rin siya mag-work. Kaso ang problema is, in a way, may edad na siya. Hindi na siya makahanap ng trabaho dito sa Philippines. Iba na yung orientation dito. Oo. So, ibig sabihin, 16 na taon na nagtrabaho, pagbalik dito, ubos din. Yeah, yung naipon nila for 16 years, naubos in just 6 months. Wow! That's crazy. Oo. So, ako na talaga, ako yung naging breadwinner sa amin. Kaso nga lang, ang dilema ko is, sa sahod ko, malabo. Pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo nung, syempre, di ba, ano yan, question mark yan eh. Liit ng sweldo ko, tapos nothing is really working. You've been trying your best, di ba? Pero wala pa rin nangyari. Ano yung pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo talaga? So, yung lowest point ko is nung one time na nagkasakit yung mama ko. Nagkaroon siya ng problem sa heart. Yung wala kang magawa. So, kailangan lang humingi ng tulong sa kamag-anak sa US. Alam mo, Christina, this is a really typical OFW, no? Yun talagang hindi lang nangyayari sa Pamilya Jog at marami tayong mga manonood ngayon at nakikinig ngayon. I'm sure. Nakaka-relate kayo. Oo. At yung mga tao ngayon nandun, maari ito'y kapulutan nila talaga ng aral. Totoo yan. Okay, so now, Jogi, ano na yung naging diskarte mo? Given that failed na nga lahat, di ba? Yung dalawang attempts to actually generate income, hindi, sabihin natin, it fell through. Anong diskarte mo na? One Thursday night, I received a call from a friend ng college days. Hanggang sa mayroon siya daw na-meet na engineer din about my age na was making big 6 figures per month. Pag ganyan kasi, I believe kaya yumaman na isang tao o bakit kumikita ng maganda. Kasi meron lang siyang alam na hindi ko lang alam. So, kailangan ko lang alamin ko ano yun. Kasi meron din silang ginagawa na hindi ko lang ginagawa. So, yun pala, networking. So, nung una, ayoko kasi sabi ko hindi ko yan linya. Kasi dalawa klase ng tao eh.
may career-oriented and may result-oriented. Okay, ulitin natin. Career-oriented and result-oriented. Oriented. How would you differentiate the two? Yung career-oriented,